Sa mga naghahanap ng pangmalakasan, budget printing wireless headset, baka ito na ang hinahanap nyo. Ito nga pala ang RealFit F1 TWS na mabibili nyo lang ng murang-mura sa Shopee or sa Lazada. So tara, samahan nyo po akong i-unbox at i-review itong product na to. Anyway guys, color pink pala tong color neto. Yan, RealFit F1. Yan, so sa loob ng box, meron siyang charging cable. Ayan, Type-C, color white. Of course, itong RealFit F1. Ayan, so matte siya, color pink. And then manuals. Ayan, so sa unahan Chinese and sa likod ay English. Ayan siya, Chinese and English. So guys, meron siyang Bluetooth 5.3 na magbibigay sa inyo ng stable connection. Mas matagal po ang battery life niya unlike sa previous version. Ang material na ginamit dito ay ABS plastic material. Ayan. Uy, ang ganda ng loob nyo. Ganda. Tapos may sound siyang tutut. Ayan, pang malakasan. RealFit. Ayan. Ito yung LED indicator niya. Tapos meron siyang Type-C port. I'm sure matutuwa yung makakakuha nito. Yung design niya guys, premium na premium. Kaysa bibili ka ng mga tigwa 199 or 159, yung Pro TWS ba yun? Dito ka na lang kasi design niya pa lang, tsaka features niya pa lang. Premium na premium niya. Biloin nyo below 300. May ganito ka ng headset. Ayan. Ganito siya. Ang ganda. Ayan. Tapos yung sounds niya, wag po kayo mag-expect ng mataas dito. Ang sounds niya, yung nilagay ka na sa tenga ko, sabi niya, power on. Parang lasing. Pero at least hindi siya, the Bluetooth device is connected successfully. At least hindi siya ganun. Ayan, so itatry po natin connect sa tablet ko. Ayan. Medyo may basag din yung tablet ko. Testingin po natin yung sounds. Ito guys, sa Bluetooth connection, makikita nyo kaagad yung pangalan niyang RealFit pag in-scan nyo. Ayan, so ang sounds niya pag nag-connect ay connected. And ang codec nito ay AAC and SBC. So guys, ito tinesting ko. Ang ganda ng sounds niya, talagang premium. Hindi mo makikita yung sounds niya sa below 300 plus. Actually, nasubukan ko na po yung Infinix i66 Pro and for me, mas okay po itong headset na to. Hindi po ito bayad, hindi po ito sponsor kasi binili ko to na sarili kong money. And ayun, when it comes to the sound clarity or quality, mas maganda to. Hi-Fi, tama nga yung na-advertise nila, hi-fi siya. And then tawag dito, it will last up to 6 hours continuously, and kasama na po yung charging case ay 30 hours. Meron po tong each headset, meron po siyang 30 mAh battery capacity. And ito pong charging case, kung i-charge nyo po sa outlet, tatagal siya ng 1.5 hours. Ayan, so normal charging lang po siya. Ayan, so it has a Type-C port, sabi ko nga kanina. And meron po tong LED light indicator dito. Pula pag lobat na or malolobat na, color green pag full charge pa. Ayan. Tapos ang mic niya po ay meron pong adaptive
noise reduction. So ito po, ipapakita ko po sa inyo at susubukan ko ang sound quality ng headset na to. Ayan guys, so ito po yung boses ko gamit itong headset na to. Ayan, so kayo na pong bahalang musga kung malinaw po ba or maayos po, wala po kayo narinig na sa paligid ko. Although tahimik po talaga dito, kayo na lang pong musga. Ito nga pala ang outdoor test mic ng RealFit F1. Kayo na lang pong musga kung okay ba talaga ang boses ko outside. Ayan. So, na-testing na po natin ang indoor, ngayon po outdoor. So guys, sa touch control, nandito yung touch control niya. Ayan, so dyan yun na po mapapose, mananix, volume up, volume down sa left. Volume up sa right and volume down sa left. Ayan, play, pause, then answer call. Nandito na din yung pag-activate ng voice assistant niya. Ito po yung touch control niya. Ayan. Sorry, I don't understand. Din po itong low latency. So kung mahilig kayo sa Call of Duty, especially FPS game, Call of Duty, PUBG, ay talaga namang hindi nyo mararamdaman yung pagkadali nito. Tinanggal ko na kasi yung Call of Duty dito sa tablet ko and nilalaro ko na lang yung mga normal games like ML, Pokemon. Ayan, Pokemon na parang Nintendo, yun. Kaya hindi ko po mapapakita sa inyo. Ayun, nakalagay nga dito low latency. So medyo may delay pa din siguro to, kaya lang mababa lang. Ayan, so wala naman akong cons dito. Actually, kasi nga nakasubok na ako or meron ako mga high-end model na headset, and for me sa 300 below na presyo neto, ayan, bang for the buck na talaga to, kasi saka makita premium quality kaysa bibili ka ng mumurahin na. Actually, mas maganda pa nga to sa Infinix MOI i66 Pro kasi yung touch and feel niya, ayan. Of course, compatible din ito sa Android, sa iOS, and sa Windows Phone. As long as may Bluetooth, compatible naman sila. Same lang sila, gawa siya sa ABS plastic material. Pero yung finishing niya, yung pagkakamat niya, ang ganda. Kaysa bumili ka ng kaysa bumili ka ng Pro TWS, dito ka na, panalo to. Yan. Tapos ang ganda pa ng headset niya, hindi mo siya mapagkakamalang chipepay. Ang ganda ng design, hindi siya yung katulad ng iba hindi siya katulad ng chipepay na headset na Pro 6 or Pro 4, yun. Tsaka hindi siya katulad ng i66 Pro na nasubukan ko last time or nireview ko last time. Actually, mas maganda mga yata to sa Infinix MOI Air 1 Pro ba yun? Yan, nabenta ko na kasi yun. Ayun guys, available po ito sa Shopee, sa Lazada, and sa TikTok. Sa ano ko to nabili? Sa Shopee ko to nabili. Nasa below 300 lang to. Tapos, pag may case, nasa 300 plus. Hindi ko pinili may case kasi for giveaway nga naman to. Ayun lang po, don't forget to subscribe on my YouTube channel, follow me on Facebook, Don Sanggalang, or store ko, DC Gadgets. Nagpapamigay nga pala ako guys ng mga tapos ka ng review sa aking Facebook page, Don Sanggalang. Huwag niyo pong kalimutang i-follow yun or i-like. Then, don't forget to follow na din ang aking Instagram at TikTok account. So guys, thank you for watching. God bless.